Dahil 2024 na, meron tayong magandang pag-asa para ngayong taon na ito. Ito nga mga strawberry ko at tumubo na. Ito'y galing sa kinain nating strawberry noong December 13. So, malaki ang aking pag-asa na makapagbubuhay tayo ng strawberry gaya ng ginagawa ko nung ako'y OFW pa. So, inilagay muna natin ito at ito'y araw-araw natin dinidilig. Trial and error lang ito dahil na hindi pa tayo nakapagbuhay ng strawberry. Dahil nga sabi nila ay maganda daw magkameron ng panimula na kahit na anong bagay na pwedeng maalsa ay naggawa tayo ng pancake. So hinaluan natin ito. Ito nga, naghahalo tayo at nilagyan natin ng itlog. Hindi tayo ganun ka-eksperto pero try natin ngayon na lagyan natin ito ng kaunting twist dahil may available vanilla naman tayo. So ito nga ay binibilis-bilisan natin ang paghalo at nag-iintay na ang ating apo na si Elias para dito sa ating pancake. So ito, maliit lang na quantity ang ginawa natin at tingnan natin kung anong kakalabasan nito. So, binisita ko sa labas ang ating vanilla. Plumpy pa rin siya hanggang ngayon dahil hindi kasi araw-araw na umuulan ang month ng December. So, lucky tayo dahil matured na ang mga vanilla pods na kinuha natin. Hindi nagkakameron ng molds pero sa ngayon ay mataas pa ang moisture content. So guys, kumuha tayo ng isang medyo reject na, yung hindi alam kung hindi natin na magagamit pa at subukan natin na tanggalin natin itong mga maliliit na black caviar sa loob ng vanilla. Ito yung nagbibigay ng aroma kung kayo ay gagamit ng tunay na vanilla pods. So i-scrape natin ito at ihahalo natin ito sa ating maliit na quantity ng pancake. So yan, makikita nyo sa maliit na kutsara, ito yung mga maliliit na black caviar na tinatawag. Ako lang ang tumatawag ng black caviar kasi maliliit na seeds yan. At ito nga ay inihahalo natin sa ating pancake. So ito guys ay ang amoy nito ay talagang kakaiba at talagang very enticing. At ito nga ay tinatyaga natin ito na ihalo ang maliit na quantity nitong vanilla. Tinatawag itong vanillin. Okay. So guys, tingnan natin at ilalagay na natin ito sa kawaling mainit para tayo ay makapag-umpisa at magkameron tayo ng pancake. So matatal, ang pangalawang try natin ay okay naman sa ating pancake. So inilabas na nga natin ang ating vanilla para makasagap ito ng init. Inuulit ko, hindi para i-dry ang vanilla, para ma-ferment siya at lumabas ang aroma. So ito nga guys ay medyo matagal-tagal na, pero still patiently waiting tayo para maging ready ang ating mga vanilla. Kasi hindi pa natin maani araw-araw ang vanilla natin, iniintay natin talagang mag-fully mature. Ito nga guys, habang tayo ay nagpapahinga, ay ating in-sterilize ang bote ng ating honey para tayo ay makapag-refill at pasalta natin ang mga honey natin na ibibenta sa merkado. So makikita nyo guys, yung mga takip at mga bote ay in-sterilize natin sa ating sterilizer para ito ay safe. So guys, inilagay natin, inihatag natin sa ating lamesa
bilang pasalta ang ating mga panindang honey. Kay gaganda nila at makikita nyo may sticker yan na kung saan yan ay sinertify o tinest ng DOST-PNRI. Hindi pa nga natin tanggal guys itong ating prosperity bowl na nasa lamesa natin, pero tatanggalin natin isa-isa yan. Inuulit ko, itong mga ito ay pwede natin gamitin gaya ng prutas, pwede natin itong gamitin. Ang mga barya, pwede nating isama sa ating bank, ating ihulog ito. Ang mga raw na itlog ay ating gagamitin sa araw-araw, ang dahon ng laurel. At yung mga pera na 1,000 ay ating i-deposit o ibabalik natin sa bangko. Ito yan, makikita nyo guys, yung nasa center niya, yung orange ay ating gagamitin. So, ang ilalim nga pala niyan ay guys, ay merong bulak at saka stone na nilagay natin na nagsisimbolize na kung saan ay strong foundation at ang mga stone at kung saan ang bulak naman ay very light kung may dumating mang problema. Yan nga palang ating ampaw guys ay 3 ang nilagay natin, pero yung gitna lang ang may laman. Nilagyan natin yan ng 168 na pera. At ibinigay natin kay inay ang 168 bilang pampaswerte, bahala siya. So guys, maaga tayong pumulas at pumunta nga tayo sa pier. Itong guys na sitwasyon na ito ay ika-2 linggo na ng January. At sobrang dami ng pasahero. Nagkamali ako, gumising na lang ako isang umaga at napasya kong pumunta ng pier na hindi mo lang tayo nag-book, yung pala nagbo-book ngayon para tayo ay makasakay ng barko. So ipinasya ko na ulan-ulan pa nga, ipinasya ko na hindi na ako pumila dahil nakita ko yung mga pasahero dun sa loob ay nakahiga pa, at sabi nung na-interview ko hanggang 2nd floor daw, hanggang ay marami pa ang nakaantabay para makabili ng ticket. So ibig sabihin na foresee ko baka maubos lamang ang oras sa ating pagpila. At naisip ko din naman ay maaga pa naman, makakapag-divert tayo o makapag-change plan tayo para ngayong araw ng Lunes. So makikita nyo nga guys, ako ay naglalakad na palabas dito at ibinidyo ko nga para may footage tayo na kung saan tayo ay pumila dito nung una at nakapag-decide tayo. Ang oras niyan guys ay 4:30, alas 4 pa lang nandyan na tayo sa pier. At ang isang pagkakamali, hindi natin plinano ang ating pagluwas at bigla na lang naisip ko kaninang umaga, ituloy na yung naiisip ko na pumunta na Maynila para i-confirm ang stocks na ipapadala ng ating client para sa ating project. So guys, ito makikita nyo nandito ito o may mga ang mga senior citizen guys ay pinapapasok na at priority sila. Pero yung mga kasama nila mag-iintay pa rin na dun sa labas. So guys, makikita mo, mabuti na lang nakapagsuot tayo ng jacket na pula, may hood. Hindi natin naramdaman ang lamig ng simoy ng hangin at ang pag-ambon-ambon. Medyo masakit ng ang ating ulo guys at parang malat na ang ating boses at dulot ng mga nagdaang mga ilang araw na pag-ambon-ambon na kahit tayo nakapayong o kaya ay nakasumblero o nakahood ay matindi talaga ang epekto ng ulan dahil na rin sa taglamig na nga. So guys, palabas na nga tayo dito para tayo makapag-tricycle at makabalik sa palengke para naman tayo ay makabili ng kahit ng anong food sa palengke at nang tayo ay makapag-divert sa ating plano. Nandito na tayo sa labas guys at mag-aantay tayo ng tricycle. Medyo mabait si kuya at sinabi niya sa akin na dapat ay tayo ay nag-book. Maraming salamat sa panonood. See you guys again. Please like and subscribe my channel.